Luke 4:18-19. He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken heart, to preach the gospel to the captive, the recovering of sight to the blind, set at liberty them that are bruised, and to proclaim acceptable ye the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. He is the Savior of the world. Amen. Ang ating culture, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build, seasonal, appreciate everyone and everything. Part of something big. I'm partnership with Christ and I'm not extreme. Amen. Yan po yung culture natin, ha? At yan po yung pinag-aaralan natin. Thank you, Lord, dahil tayo po ay naririto. May mga bagay na hindi natin inaasahan, di ba? May mga bagay na biglang magbabago, hindi tayo matutuloy sa pupuntahan natin pagsamba sa Panginoon. Pero sabi ng Lord, pag ikaw po ay napunta sa Kanya, sa Psalms 100 verse 4, come to the temple. Yan. Magbigay daw po tayo ng pasalamat. Alam ko na ang bawat sa may tinanggap na pagpapala. Amen? Marami mga blessing, malit man o malaki. Ito po ay dapat nating bigyan ng halaga sa magitan ng ating pagsamba sa Diyos. Amen. Kamay mo katabi mo, salamat sa Lord, narito ka. Hindi ka naligaw. Praise God. Hindi tayo naliligaw dahil si Jesus ang ating daan, ang buhay at ang katotohanan. Kaya tayo po'y narito, hindi po aksidente kung bakit tayo nandito, hindi tinulak tayo, hindi sino ang nagtulak sa atin, kundi walang iba kundi ang kanyang espiritu. Pumunta ka ron, kaya nga maaga tayong ginising. Sino maagang gumising dito? Amen. Pastor, nagising ako. 8:45, tamang-tama. Kasi nakabisa ako nung gabi, kaya dire-diretso na ako. Paano makapaligo pa 8:45? Pero dire-diretso na, Pastor. Naligo na ako ng gabi. Pagising ko, teka, dire-diretso na. So, maaga pa rin. Now, ang ating pag-aaralan ay title ko ng Honor Him Through Your Life. Amen? Parangalan daw po natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Sino po ang binibigyan ng parangal? So, of course, yung mga gumagawa ng mga mabuti. Di ba? Alam naman natin yun eh. Sino mga lalo pag kami ginawa si Mayor. Ay, galing Mayor. Ganito. Pinasemento yung namin, yung daan namin. Yan. Tapos nagbagawa ng tulay kasi wala kaming ilog. Ay, nagbagawa pa ng ilog para gawa kami ng tulay. Parang pinaparangalan yung mga tao. Siyempre, yung mga mabuting ginagawa, siyempre yung mga nagbibigay sa'yo. Di ba? Pag binigyan ka ni Tito, ang pogi mo, lalo kang bumabata, binigyan ka ng 50 pesos. Ang ganda po. Tito, ang galing mo magdala ng damit. Binibigyan natin ng parangalyam. Binibigyan natin, sinasabihan natin ng mga mabuting salita. Nirespeto natin. Lalo na kung tayo po ay nakakatanggap ng himala sa buhay natin. Saan natin makukuha yun? Sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kay Jesus na nagmahal sa atin, tayo po ay binibigyan ng himala sa buhay natin. Amen? Araw-araw is a miracle. Amen? Naniniwala ba kayo ron? Lahat ay miracle kasi paggising nyo pa lang, natulog kayo, magandang tulog nyo, bago kayo natulog, kumain pa kayo ng masarap na pizza pie, ayan. Diba? Masarap na hamburger. Pero wag agad matutulog ha. Medyo magpalipas, diba? Paggising nyo, ang ganda pa ng araw, yan. At meron magsasabi sa inyo, good morning. Yan. Iyon po ay pagbibigay ng honor sa ating Panginoon. Amen? Alam po natin kung ano yung blessing na tinatanggap natin kapag binigyan natin ng parangal ng Diyos. Sa Matthew chapter 6:33, alam na natin, pag-uunahin natin ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban, ang lahat daw ng bagay na kailangan natin ay ipagkakaloob niya.
Amen? Ibibigay niya. So we have to give honor to God. Bibigyan natin ng parangal ang Diyos. Diba? Ganon din naman sa Luke chapter 17 verse 10. Meron po nangyari na may mga 10. Yan, 10. Ito, yan. Yan din naman, pagkatapos ninyong gawin ang inutos sa inyo, inutos sa inyo, sabihin nyo, mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Sa paglalakbay ni Jesus, ito pala sa verse 11 na. Sa paglalakbay ni Jesus, papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Sa verse 12, nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo. Ibig sabihin, nung papapunta sa Galilea, may 10 sakit na may ketong. Sakit sa balat. Hindi natin malaman kung anong klase, pero alam ko, ketong yon. At kung may ketong ka, nung panahon yun, at maging sa ngayon, pinandidirihan ka, di ba? Parang, nakita naman kayo may ketong. Kasi, usually, ang nalaman lang natin, parang bukol-bukol yan, di ba? Pag nakakita kang gano'n, parang medyo iilag sa kanila. Di ba? Pagkakita nilang gano'n, hindi sila lumapit kay Jesus. At magtataka sila, 10 sila, pare-paro sila may ketong. Pare-pareho sila may sakit sa balat. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng lumapit, sila-sila lang sa ibang tao. Kasi pag sila'y nakatouch ng tao na normal, magiging marumi na yon. Hindi na rin pwedeng lumapit sa ibang tao yun. Kaya nung nalaman nila si Jesus nagpapagaling, lumayo muna ng distansya. Ngayon, paano sila gagaling? So, binigyan nila ng atensyon si Jesus. Ano ginawa nila? Yan, sabi rito, sumigaw kay Jesus, Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin. Ba't kaya maawa? Kasi wala talagang hindi sila kinaawaan eh. Kumbaga, ang mga tao kasi, yung mga taong may ganon at yung normal na tao, hindi sila nilalapitan. At pag hindi ka nilalapitan ng isang tao, ikaw mismo, sarili mo, ikaw ang gagawa para ikaw ay mabuhay. Maaring iniwas siya ng pamilya niya. Maaring iniwas siya ng kaibigan niya. O pinapasukan niya kasi sa pare-pareho sila nagkaroon eh. Kaya ang ginawa nila, para makatanggap ng blessing ng himala kay Lord, sumigaw sila. Panginoon, kasi hindi na sila pwedeng lumapit kay Jesus. Dahil pag lumapit sila kay Jesus, si Jesus ay ididiklaring marumi. Ganun ang kultura ng mga panahon na yun. Kaya sabi nila, Panginoon, sumigaw sila, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Anong ginawa ni Jesus? Napakinggang kagad. Kaya yung mga taong lumalapit kay Lord, yung hindi nahihiya, yung walang ibang lalapitan kundi si Jesus lang. Si Jesus ay nagkakaroon ng atensyon kung sino man ang gustong lumapit sa Kanya. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, na makita sila ni Jesus, sinabi sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpatakin sa kanila. Kasi yung mga pari noon, sila yung magdideklara pag ikaw ay magaling na. O ito, magaling na to ha. Alam ba, may sakit siya. May sakit-sakit sa balat. Ito, magaling na to. Pwede na siyang makihalubilo sa mga tao. Pwede na siyang pumunta sa kanyang pamilya. Pwede na siyang pumunta sa kanyang mga kaibigan. Hindi na siya pagkakaitan. Hindi na siya ika-cast out. Pwede ka na makipagsalamuha. So sabi niya, pumunta kayo sa pare, magpatingin sa kanila. So, nagkaroon kagad siya, magpatingin na kagad, ibig sabihin, ang binibitawang salita ng Lord, gagaling na kayo. Amen? Gagaling na kayo, pumunta na kayo, papadeklara na kayo sa pare na kayo'y magaling na. Kaya ang ginawa nila, pumunta nga sila, hindi na sila lumapit doon sa karamihan ng tao. Dire-diretso sila sa paglalakad. Pumunta kayo sa pangapare at patingin, at habang naglalakad pa lang sila, yun, tindi. Habang naglalakad pa lang, papunta pa lang doon sa temple, para i-declare na sila malinis na, ang nangyari, biglang luminis ang kanilang balat. Hindi sila nagpunta kay Belo. Bilang gumanda yung kutis sila.
Ang ganda, no? Hindi na kinalagluta tayong sila. Sinabi lang ni Jesus, pumunta na kayo ron. Maring binitaw pa ng Lord, pumunta na kayo, gagaling na kayo, magaling na kayo. Kasi tao ang nilapitan nyo. Tamang Diyos, tamang Panginoon ang nilapitan nyo. Walang iba kundi si Jesus. Kaya punta na kayo ron. Hindi niya sinabi, pumunta kayo sa doktor, pumunta kayo. Sinabi lang ni Jesus, pumunta na kayo ron. Amen. Sino nakaranas ng ganun? Na, Lord, kailangan namin ng ganito. Manalangin ka lang. Naawa ang Diyos sa'yo. Biglang, ting-pong. Cellphone mo, ate, bigay mo yung GCash number mo. Kuya, bigay mo yung GCash number mo. Padadalang kita. O, ba? Ganun eh. Ganun gumawa ang himala ng Lord. Hindi, umahakbang ka dahil alam mo, isusupply ng Panginoon. Amen? Sino karanas ng ganon? Ha? O, mamaya, tingnan nyo. Subukan nyo, Lord, gusto ko ng 500. Sana may mag-Gcash sa akin. Pero, tingnan natin, di ba? Sige, sabi ng Lord, sige, buksan mo yung cellphone mo. Ayan. O, katulad nung kapatid ko, hindi ko mainasan. Birthday ko nakaraan, hindi nagbigay. O, sabi, mapadalang kita dyan. O, ito mo, ganun magbigay ang blessing ang Lord eh. Di ba? At, thank you Lord, at binigyan din ako ng misis ko ng ganitong Hindi ko nga itong ating ginagamit ngayon. Blessing ng Lord yan. Kasi sabi ng misis ko, binilang ka na namin. Pa-birthday namin sa iyo. Bakit? Kasi pag alam mo, nabibilang kita, ayaw mo. Bakit? Ayaw ko talagang bumili na mamahalan ako. Kaya sila na lang bumili pagising ko, pagbati sa akin, meron na. Kaya, ganun, umasa ka sa Panginoon. At lahat ng bagay, maliit o malaki, ibibigay ng Lord yan upang siya ay iyong parangalan. Amen. So, ganun nga nangyari. Sabi, luminis na. Pumunta kayo sa pangari at habang naglalakad nga sila, luminis na yung kanilang balat. Wow. Gumanda. Na makita ng isa sa kanila na magaling na siya. Okay. Nakita niya, uy, gumaling ako. So, dapat, ang gawin niya, ipatingin muna sa pare, para i-declare siyang malinis. Pero hindi ginawa niya yun. Ang ginawa niya muna, bumalik siya kay Jesus. Si Jesus medyo papalayo na yun. Nagsisigaw pa siya. Nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Paano kaya yun, no? Sino pa yung, ako naman tumama sa waiting time, pag tumama sa, yes, tumama ko, yan lang ako. O gano'n. Yung ibig sabihin, yes, Lord, nakuha ko, na-meet ko yung gusto ko, mag-isa school. Lord, nabigyan ako ng high honor, bigyan ako ng honor because of you. Ganon. So siya, sumisigaw na, nagpupuri sa Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. At nung makita siya, ang ginawa po niya, dumod siya sa harap ni Jesus. Amen. Lumuhod. Ibig sabihin, nakalapit na. At ang pagluhod ay isang act of your honoring someone na nagbigay sa iyo na mabubuting bagay. Amen? Siya po yung tumuhod at nagpasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. Sabi ng Lord, sa verse 17, sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Parang tinatanong ng Lord, anak, may 10 biyaya akong binigay sa iyo itong linggong ito. Bakit ni isa? Hindi mo sinasabi. Hindi mo pinapayag. Amen? Kung ano man ang meron po tayo, malamang 10 biyaya sa loob ng 1 linggo. It's good. It's enough. Lord, kagaya nga nung yung birthday ko. Ba't gano'n, no? Kasi, sabi ko, Lord, gusto ko ata ng San Benito, yung Benito. Hindi ako makabili-bili. Tama po, nung nag-birthday, nag-surprise sila. Pumunta, may dala silang gano'n. Sabi ko, praise God. Iniisip at sinasabi ko lang, gusto kong magkakain na gano'n. Binigyan na ako.
Dati gusto rin kumain ng ganito. Alam na, very concerned ang Lord sa atin. Minsan, Lord, gusto kong kumain sa ganito. Makakatikim ng ganito. Hindi mo maasahan, susunod na araw, ibibigay na ng Lord yan. Amen? Kaya yung ganito rin yung tao na nagpapasalamat siya sa bawat biyayang na tatanggap niya. Sabi yan, tumayo ka na, umuwi ka, ililigtas ka ng iyong pananampalataya. Amen. Tayo po'y manalangin sandali. Lord, salamat po, Panginoon. Maunawaan po namin ang iyong salita. Salamat po sa biyaya na tanggap namin. Hindi ka nagkukulang, hindi mo kang pinabayaan. Banal na Espiritu Santo, kumilos ka sa puso ng bawat isa. At maranasan po namin ang iyong mga salita ay maging totoo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang maitaas ang bawat isa ay maibaba. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Ito na po ngayon. So, nung tinanggap niya na, yung pagbibigay po ng respeto, o respect, o honor, ay binibigay po sa taong iyong hinahangaan. Yan. So, ngayon, paano po natin, ano ating response o ang ating pagtugon sa mga ginagawa ng Diyos na miracle sa ating buhay? Amen. Lahat po tayo tumanggap na ng napakalaking himala. Hindi tayo dapat maligtas, hindi tayo dapat mabigyan ng tunay na pag-iwas sa kamatayan, ibig sabihin doon sa dagat-dagatang apoy o ikaw ay mapahamak. Ino po isang malaking miracle na tinanggap niya sa buhay. At may mga susunod pang darating. So pag tumatanggap po tayo ng miracle, unang-una o himala, we should praise and thank Him. Amen. Lagi po tayo magpapasalamat sa mga taong gumawa o kay Jesus na gumawa ng mga himala, mga bagay na hinihiling natin, mga prayer, answered prayer na binigay sa atin ng Panginoon. Malaki man to, malit, dapat po nating ipagpasalamat. Amen? When God performs miracle in our lives, we should praise and thank Him. Ibig sabihin tayo nagpapasalamat sa isang tao, sa sino man na tumulong sa iyo in a difficult situation. Minsan may sakit ka, o may sakit yung kaibigan mo, magulang mo, pinag-pray mo. Hiningi mo ng kagalingan sa Panginoon. Naroon ka sa sitwasyon na, Lord, malulusutan ko ba ito, o Diyos, o ako'y bahala, parang ganun, bahala na. Pero, pasalamat po tayo, lagi po tayong tinutulungan ng ating Diyos. Amen. Tayo rin magpapasalamat sa ating mga pamilya, maging ang inyong kalusugan. Amen. Malakas pa ba ang lahat? Amen. Lahat po tayo ay pinalalakas ng Panginoon. At ang inyong pamilya isang regalo. Amen. Ang iba dyan, hindi na nakaranas, bata pa lang, nawalan ng mga magulang. Pero sabi ng Lord, iwanan ka man ng mga magulang mo, yung tatay, nanay, the Lord will be your Father. Siya ang maging Ama. So kung ano man ang blessing na tinatanggap natin, magpasalamat tayo. Lalo na sa kalusugan natin, malakas pa rin po tayo. Sino po may 70 na rito? Wala pa? 70 years old na. Wala pa. Ako pala kata. 50, 60, 65, meron na, no? 65 years old, meron na rito. Oh. Wala nga amin. Oh, sige, di ko ililibre mamaya. Alam niyo, pag tayo po ay umabot na ng ganong edad, doon makikita natin yung mga nanay natin o yung mga lola natin. Ano sinasabi namin? Sinasabi natin, salamat sa Lord, di ba? Umabot po kayo ng edad na ganyan. Oh. Kasi yung iba, hindi pa yung napapanganak, nawawala na. Hindi natin alam kung anong kadahilanan.
Pero tayo po, umabot po tayo ng gantong edad because ang Diyos ang naging katulong natin. Maging opportunities in life, yung mga tumanggap na mga bagong trabaho, promotion, yung mga negosyo nyo, gumaganda, hindi pa lubog, hindi pa angat. Yun. Di ba? Ito po'y pagpapasalamat po, ito po'y isang response sa ating na recognize natin yung kabutihan at gusto nating i-acknowledge yung ginawa ng Lord sa atin. Isipin niyo, marami pong ginawa. I-acknowledge mo, Lord, salamat! Kasi, alam mo yung pangangailangan ko. Amen? Magpapasalamat ka kapag tumutulong sa iyo sa lahat ng mga bagay na mahirap na sitwasyon. Amen? Kaya dapat sa puso natin pag tumanggap po tayo ng blessing. Yan. Lahat ng tinanggap natin, dapat po nating papurihan at pasalamatan ang Diyos. Amen? Sige, may tinanggap na blessing, pumalakpak sa Lord. At yung gusto pang tumanggap ng blessing, palakpak pa rin sa Lord. Amen. Kaya nga tayo nandito Nagpapasalamat tayo. Wala naman tayong ibang pupuntahan para mapagpasalamatan kundi sa harapan at sa kanyang templo. Tingnan nyo rito sa Luke chapter 19 verse 37. Nang mababa na siya sa bundok ng Olibo at malapit na sa Jerusalem, nagsigawan sa tuwaan lahat ng tagasunod niya at nagpuri ng malakas sa Diyos dahil sa mga himalang nakita nila at nasaksihan nila. Kita nyo, ganun pala mga taong tumatanggap ng himala. Sumisigaw. Kaya alam mo talaga yung makatanggap ng maraming blessing Diba? At ramdam mo rin yung mga taong humingi pa ng blessing. Talagang, Lord, yan. Pero pag magandang blessing, Lord, thank you. Yan, talagang ramdam na ramdam mo. At may bibigay mo talaga yung pasalamat mo sa Panginoon. Kagaya ng mga taong ito. Kasi nila nasaksihan nila, nakita nila yung himala ng Diyos. Kung hindi po tayo tumatanggap ng himala, ask yourself. Kasi po, wala pong pagdududa sa Panginoon. Lahat po ay kayang ibigay ng Diyos. Kayo po naniniwala ron? Amen. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Tignan natin ang sarili natin kung tayo ba ay nakakasunod sa kanyang kalooban. Ang blessing po, tandaan po natin, nandiyan lang yan. Bakit naantala? Lord, ba't hindi po ay bagsak? Ba't hindi po ibigay sa amin? Naantala dahil maaaring ang puso mo ay hindi pa tapat sa Kanya. At pag nakita po ang katapatan mo sa Lord, yung tunay na pagkilala sa Kanya, wala pong magagawa ang Diyos kundi ibigay ang Kanyang blessing sa inyo. Ngunit, kung ikaw ay lumalayo ka na tapos naghihintay ka pa ng blessing, napaka-imposible naman po. Siguro, maaaring nahahadlangan yung tinatanggap ang blessing. Lord, ba't ang tagal? Ba't di pa nakakaalis yung anak ko? Papuntang ganito. Maaring may pinagagawa pa ang Diyos sa inyo. Maaring may pinagagawa pa ang Diyos sa inyo. At maaring hinihintay ng Diyos yung puso mo ay nararapat malinis sa Kanyang harapan. Amen? Kaya, ang buhay natin, ang sarili natin, pasalamatan natin siya kung lagi tayong nakakatanggap ng pagpapala sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa, telling others, pag tumanggap tayo ng blessing, honoring God, ito pong dapat yung gawin. Telling others what God has done for us and giving Him all the credit. Ibig sabihin yun, tinatanggap po natin. Tinatanggap natin mula sa Diyos, dapat po natin itong sabihin sa iba. Amen. Sino pagsabi na ng ganon, hindi mo tayo nagyayabang. Kundi sinasabi natin, mayaman tayo. Ba? Pastor, para ka nagyabang nga. Mayaman tayo. Sino mayaman dito? Taas ang kamay. Taas na kagad. Lahat tayo mayaman. Dahil ang Diyos natin ay napakayaman. Amen? At sabi ron, dapat daw po natin
sabihin sa iba kung ano yung mga natanggap natin sa Panginoon. Huwag natin kahiya, lalo na yung mga iba nga dyan Buti nga ngayon, meron na ngayong, sino ba yung, si John, yung ating magandang ginawa nun Iba hindi nahihiya Anong ginagawa? Sabi nun, nagiinuman, nakahubad, nakatapang. Hindi sila nahihiya. Ganon. Pero tayo mga Kristiyano, hindi dapat natin kahiya na tayo ay born again. Hindi lang nila naintindihan yun. Kala nila masyadong baduy yung born again. But, baduy, si Jesus nga nagsalita nun, sa kanya nang galing sa bibig niya Sila ay binulag ng Panginoon, yung mga tao nagkasabi gano'n na, ano yan, yung mga born again yan, ganito yan, mga sayo-sayo lang yan, ganyan. Hindi nila alam kung ano yung pagiging born again. Amen? Kaya dapat yung mga blessing na tinanggap natin, ibigay natin, sabihin natin, ipaglandakan natin na tayo ay pinagpala at sa Diyos ang papuri. Ibig sabihin, si Jesus ang magiging bida, hindi tayo. Hindi sabihin, kaya ako nagkaroon ng ganito, ang galing ko kaya ako nakuha yung ganito, achieve yung ganito, magaling ako, hindi. Ang magaling sino? Ang Lord. Si Jesus ang magaling. Kaya ka binigyan ng katalinuhan, binigyan ka ng kalakasan, binigyan ka ng mga gandang ideas na mula galing sa Panginoon. Katulad po ito ng lalaking na yung inalihan na maraming demonyo. Di ba? Tapos nung napatanggal niya, pumunta yung mga masamang espiritu doon sa mga kawan ng mga baboy, tumalon, namatay, nalunod. Ngayon, maayos na yung tao. Maganda na yung itsura. Nung alis na si Jesus, nung sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling. Na isama siya. Ibig sabihin, so uwi na siya, sabi nga ni Jesus, alis na siya. Sumunod yung lalaking na-delivered. Sabi niya, Jesus, sama ako sa'yo. Okay na, maganda naman yung intention niya. Pero sabi ng Lord, sabi sa kanya, pero hindi pumayag si Jesus. Salip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka sa pamilya mo. Maaari yung taong yun, matagal ng, kasi nakadena pa tayo, nakatali pa Maaari yung taong yun, ay matagal ng hiwalay sa mga mahal niya sa buhay. Kaya ang ginawa niya, sabi noon, nung sinapalaya na ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, umuwi ka sa pamilya mo. At sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa inyo ng Panginoon at kung paano kaniya kinaawaan. So when you receive miracle, dapat po natin itong sabihin, ipagkalat, yan ang pinakamaganda. Maging impluwensyahan niyo sila na totoo yung ating Panginoon na nagbago ng buhay niyo. Na kayo kinawaan ng Panginoon. Kaya iba naman kasi, kaya hindi masabi-sabi yon. Nung born again, nung hindi pa born again, naglilinis pa ng bahay. Nung born again na, lalong hindi naglilinis na ng bahay. Ibig sabihin, paano niya madadala yung pamilya niya sa Panginoon kung hindi siya nagpapakita ng magandang asal o magandang pagbabago sa buhay niya. Amen? So, dapat po tayong maging karapat-dapat, hindi lamang sa Diyos, maging sa mga taong kaharap natin at gagawin natin yung nararapat na mabuti upang sila ay madala natin sa ating Diyos. Baguhin na po natin yung style natin. Ang style ni Jesus ang gawin natin. Yung merong, katulad sinabi ng Lord, na kayo'y maging asin at
ilaw ng sanlibutan. Hindi pag nandito sa church, doon ka mabait. Bakit kaya ganon? Sometimes, hindi naman lahat. May mga anak, sa kaibigang mabait. At pag nasa bahay, sa magulang, medyo mahirap niyang malapitan. Di ba? Meron ba kayong ganong anak? Wala po, pastor. Pero sa pelikula meron. Kasi, hindi kasi, may mga anak tayo, ang babae pagkasama yung barkada. Tama na, makikita ko sa Facebook naman yan. Bakit pagkat sa bahay, yung mga anak natin, ang susungit, pagkat sa magulang, anak, punta ka nga rin. Tawa kayo dyan, ha? Yung anak niya nagiging ibon. Anak, maglinis ka. Parang ibon. Wait. Pero pag sa kaibigan naman, bro, punta tayo ron. Pare, punta tayo ron. Sige. Para natin madala yung mga kapatid natin, mga magulang natin, kung malit na bagay lang. Sabi mo, wait. Nagiging ibon. Wait. Huwag tayong ganon. Pag inutosan ka ng anak, mang nanay mo, anak, yung pinag-inuman mo naman dyan, tabi mo, lagay mo na sa hugasan mo na rin. Hindi yung, wait lang. Huwag ganon. Dapat ipakita natin na tayo ay tunay na. Maayos na ang buhay. Tapos pag may kailangan naman, naging baka, Ayun, dyan tayo, minsan, ganyan tayo. Nung araw, ganyan din naman ako eh. Ganyan din naman ako noon. Gusto ko ng ganito, Hindi titigil, Iyon. Pagkakaroon siya, anak, ligpitin mo yung pinagigaan mo, ha? Wait lang, wait. Ayun. So, dapat po natin ipakita na tayo'y binago na ng Diyos. Amen? Hindi tayo paatras, kundi forward, maayos. Hindi lang sa mga barkada, mas higit pa sa pamilya. Kaya sabi ron, umuwi ka sa pamilya mo. Ipinakita mo, sabihin mo sa kanila, ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Yan. At yung pagbabago ngayon, iyon ang liwanag sa madilim na pamilya nyo, magkakaroon ng tunay na liwanag ng Diyos. Amen. Ipagmalaki mo ang ginawa ng Diyos sa iyo at kung ano ang experience mo sa Lord. Kaya nga po ako na born again. Dahil sa aking kapatid, sila nag-aaral, puro mga kapatid ko sa dati, mga masama ugali niyan eh. Andiyan mo si Kuya Danny. Pero mabait yan. Pero dyan ako natuto kay Kuya Danny na mag-pray. Magpa-pray daw tayo. Di pa sila born again na, pero yung prayer niya, magpa-pray kayo kasi, lagi, yan, si Kuya, lagi ko naalala yan. Maging si Doc Jing, siyang nag-share sa amin. Kasi yung mga yan na nag-aral sa Pasig, ang titigas din ng mga ulo niya mga yan eh. Pero binago po sila ng Lord. Doon ko nakita na kinakailangan magliwanag ka upang yung mga taong nadidiliman ay pagliliwanagin mo rin. Alam niyo, nung kahapon, nung tayo po ay nagkaroon ng water baptism, di ba sinabi niyo, yung experience niyo sa Lord, yung ginawa ng Lord sa inyo. Iyon po ang pinakamaganda. Tell the other people that God has made gumawa ang Diyos na magandang bagay sa iyong buhay. Sa Revelation chapter 12 verse 11, ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamagitan ng dugo, ng tupa at ng katotohanang ipinapangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. And they overcome him. Sino yun? Yung kaaway.
by the blood of the Lamb. Ibig sabihin, lahat tayo ay natalo na natin ang kaaway sa magitan ng dugo ni Jesus dahil tayo po ay nagkaroon ng pagliligtas, paglinis ng kanyang ng ating mga kasalanan at sabi ron, and by the word of their testimony. So ibig sabihin, kung tayo po'y laging nagpapatotoo, nagte-testify, yung kaaway lagi nating ipinapahiya. Oh, di ba? Lagi siyang talunan. Ayan. Ang mga patotoo ng bawat isa, kung ano ang ginawa ng Diyos na mga himala o mga nakamtan, ang kaaway po si Satanas, ang evil spirit, ay nadudurog at napapahiya. O, gusto niyo ba yung ganon? Amen? Amen. Ang kaaway po walang magawa. Please, baka siya magsabi ng praise God. Praise God, binago na ka ito. Ibig sabihin, tayo po sa pamamagitan ng ating patotoo, pagbibigay, pagsisiwalat ng kanyang salita sa ibang tao, ang kaaway po ay nadudurog. Amen? Wala po siyang magawa. Amen. Dahil tayo po ay binigyan na ng tagumpay ng Diyos. Amen. Palapakan po na ang Panginoon. Paano natin gagawin? Magbibigay pangatlo. Dito na po magtatapos tayo. Love Him more. Mamahalin po natin ng sobrang-sobra ang Diyos. Anong klaseng uri ng pagmamahal? Sumagot si Jesus, Matthew 22, verse 37. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Binanggit uli yung ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ayan po. Sige, tayo magbasahin nga po natin. 1, 2, 3, go! Ayan. Ano kaya yung buo? Ibig sabihin, walang kulang. Hindi 10%, 20%, 30%, 50%, kundi buo. Yung walang kaagaw ang Diyos. Amen. Ibig sabihin, yung buo na pagmamahal, yung si Lord ang priority. Amen. Di pwedeng ipagpalit sa kanino man o anumang bagay ang ating Diyos. Amen. Ibig sabihin, pag tayo po ay nagmamahal sa Diyos, lagi nating iniisip kung ano ang may bibigay nating papuri sa Kanya. Ako ba'y pupunta rito na alam mo kapahamakan, na hindi magbibigay ng glory sa Lord, dediretso ka pa rin ba? Hindi. Kung mahal mo ang Diyos, anong gagawin mo? Iiwasan, tatalikuran mo yun. Ganun po yung pagmamahal ng gusto ng Panginoon. Siya ang priority, siya ang unang-una. Maging sa church natin, iniisip natin, paano natin mapapaganda, paano natin mapaparami, paano natin masasaayos ang ating simbahan, yung ating templo para sa Panginoon. Tutuwa nga ako sa sele. Lagi sa umaga nakikita ko, oy, meron silang ganito. Laging pinapaalala, ibig sabihin, i-prioritize nyo ang Lord. Lagi nyong uunahin ng Panginoon. Hindi pwedeng may iba. Kasi sabi nga, hindi mo nga raw pwedeng mahalin ng isa at isa ay itakwil mo. Mahati yung katawan mo, di ba? Mahati yung paglakad mo. Kasi kung hindi ang priority ang Lord, dito ako. Hindi, parang gusto yung dito ko. So, ang galakad mo, ganun na. Hindi maganda. Kailangan pag sinabi ng Lord, go forward para lang sa akin. Titignan mo lamang ako. Ako ang iyong uunahin. Iyon yung tunay na pagmamahal ng buong puso, buong kaluluwa, at ang buong pag-iisip. Ano ba yun? Minsan, may mga bagay tayong iniisip na hindi maganda. Makatingin tayo sa isang bagay, bilang papasok yan, tanggalin kaagad natin yun. In Jesus' name. Amen? Yung kaluluwa natin, lagi nating uunahing bubusugin ng kanyang mga salita. Bago po tayo gumawa
ng trabaho o bago tayo kumilos, bigyan natin ng time ang Panginoon. Sa pagbasa ng Bible, a simple prayer, a meaningful prayer, ibigay natin sa Panginoon. Siya ang unahin bago ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, si Jesus ang maging bida sa buhay natin palagi. Amen? Siya ang bida. Love Him more is follow and serve Him with gladness. Amen? Iyon po yung pagmamahal natin sa Panginoon. Susundin natin siya at paglilingkuran natin, mamahalin natin siya ng buong puso natin. Joshua chapter 24 verse 15, dito tayo magkatapos. Pero kung ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Sinabi ni Joshua, maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoreo sa lupain ng titiran nyo ngayon? Pero, para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Me and my house, we will serve the Lord. Walang may iwan. Amen? Hindi, yaman na yung si kuya mo, matigas sa mga ulim, di bahala na siya. Wag, isama natin yan. Ay, asawa natin ganito, iiwanan na natin yan, ganyan naman. Wag, huwag kayong pumayag. Sabi ni Joshua, you and your family will serve the Lord. So conclusion, our life purpose is to love, honor, and worship God at all times. Iyan po, bawat segundo, bawat oras, bawat araw. Iyan po ang purpose po natin sa Lord ay mahalin, parangalan, sambahin si Jesus ang Diyos sa lahat ng oras. Si Jesus po ang ating vine. Jesus is our help. Jesus is our shepherd. He is our great healer. He is our miracle worker. Ano man ang ating kalagayan at sitwasyon ngayon, ramdam ng Diyos yan. At may inihanda siyang mabubuting bagay. Himala, magandang buhay na haharapin. Bagkus ang ating buhay ay nakarely sa Kanya. Amen? At ang last verse po, lead me in your truth, teach it to me because you are the God who saves me. I put my hope in you all day long. So ang purpose po natin sa buhay natin ngayon, alam na natin, hindi na ipagkakaila, magbigay ng papuri, magbigay ng parangal, magbigay ng pagmamahal sa ating Diyos. At pag nagawa na natin yon, magre-reflect yan sa ating mga mahal sa buhay, sa kaibigan, sa pamilya, at sino man, kahit kagalit natin, magre-reflect yung pagmamahal natin dahil ito'y nakuha na natin sa ating Diyos. Amen. Tumayo po tayong lahat. Let us worship the Lord. The goodness of God is always there. Hindi po tayo pinagkukulan ng Panginoon. His blessing ang hahabol sa atin habang binibigyan natin ng pangarangal ang ating Diyos sa buhay natin. Yes, Lord. She never fails. All my days I've been held in you.
Gawin natin isang dalangin itong ang awiting ito habang inaawit natin, namnamin natin, parang isang panalangin, kagaya ng isang panalangin sa buhay natin. So much in faith. Napakabuti po ng Diyos. I love your voice. Your voice into the fire. Darkest night, you are close like no other. I knew you as a father, I know you as a friend, and I am in the goodness of God. Every breath that I will sing of the goodness of God. Oh, hallelujah! Hallelujah! Ito na ang panahon para magbigay ka ng pasalamat at pagpupuri sa Diyos sa lahat ang tinanggap mo sa buhay mo. Higit sa lahat ang kaligtasan na tanggap mo. Magpasalamat ka sa iyong health. Magpasalamat ka sa iyong panibagong good opportunities na dumarating sa buhay mo. Sa mga bagay na dumating sa buhay mo. It's time to praise and thank Him. In Jesus' name. Hallelujah. Ipapaalala po ng Lord kung ano ang inyong mga natanggap sa inyong buhay upang may buka mo ang iyong bibig, mapasalamatan mo siya. Hindi ka pwedeng tumahimik. Kinakailangan mong magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Oh, goodness of God. So my life you have been faithful. Oh, tapat ang Diyos sa'yo. So my life you have been so good. Every breath that I am able. Minsan ba? So my life, oh, so my life you have been faithful. So my life you have been so good.
breath that I will sing of the goodness of God. Oh, my life. So good. With every breath that I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Come on! Pasalamatan mo, Panginoon! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Sa mga blessing pang darating! Salamat, Panginoon, sa mga natanggap na namin mga blessing! Salamat, po, Lord, sa kagalingan! At tatanggapin pa namin mga kagalingan! Salamat, Panginoon, at kukumpletuhin mo ang buhay at pamilya ng bawat isa. Lord, you will heal the relationship in Jesus' name. You will repair the relationship ng bawat isa sa kanilang magulang, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga kapatid. Diyos, napakabuti mo. Dapat lamang, Panginoon, nabigyan ka ng parangal araw-araw sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Laging kang may dinaragdag sa buhay naming pagpapala. Salamat, Panginoon. We claim the victory, Panginoon. At sa susunod na araw, Lord, kami magpapatotoo, magpagsasabi ng mga bagay na ginawa mo at gagawin mo pa sa amin. Salamat, Panginoon. Meron kang inihahandang malaking pagpapala at ito po, Panginoon, ay tinatanggap na namin. Lahat ng umahadlang dyan sa langit, Lord, tanggalin mo na sa pangalan ni Jesus at ibuhos ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat for your goodness, never fail. Your love never fail. In Jesus' mighty name, amen and amen. Kamayan po natin yung katabi natin. Sabihin natin, God bless you. Sige po, come on. God bless you. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, pwede po. God bless you. God bless you. Amen.